Siya si Andres Bonifacio, isa sa ating mga bayani. Lumaban siya gamit ang kanyang tapang at lakas. Siya rin ang namuno sa KKK, ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng anak ng bayan. Sir, siya di ba yung isang manunulat at propagandista na gumagamit ng panulat at pahayagan upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa pang-aabuso ng mga Kastila? Tama ka, Iha. Siya si Marcelo del Pilar. Si Gabriela Silang, Isang Pilipinang bayani at leader ng revolusyonaryo na pinagpatuloy ang laban sa mga Kastila sa Ilocos matapos patayin ang kanyang asawa na si Diego Silang. Kilala siya sa kanyang tapang at pagiging simbolo ng kababaihang Pilipino. Si Father Burgos ay kilala bilang isang pare na lumaban para sa karapatan ng bawat pare. Tumiklab ang kabayanihan at nasyonalismo nito matapos silang bitayin ng mga Espanyol. Father Jacinto Zamora, ang pinakamatandang gumbursa. Ipinaglaban niya ang karapatan ng mga paring Pilipino at nagsilbing inspirasyon sa susunod na revolusyonaryo. Siya si Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Pilipinas at isa sa pangunahing lider ng Rebolusyong Pilipino sa Espanya. Kilala rin siya sa pagiging stratehiya at lider ng Katipunan sa Cavite. Si Antonio Luna, isang Pilipinong general at siyentipiko noong panahon ng digmaan ng Pilipino at Amerikano. Kilala siya bilang isang matapang, disiplinado at striktong leader ng hukbo. Malaki ang kanyang naging ambag sa pagtatanggol ng kalayaan ng Pilipinas at kapatid siya na si Juan Luna. Ito si Father Jacinto Zamora, isa sa mga gumborsa. Matapang siyang lumaban para sa mga Pilipino laban sa pang-aabuso ng mga Kastila. Si Jose Abad Santos ay isang Pilipinong bayani at naging ikalimang punong maestrado ng Korte Suprema. Kilala din siya sa kanyang katapangan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Tumanggi siyang makipagtulungan sa mga mananakop na Hapones at sa halip ay pinatay siya. Kaya't kinikilala siya sa kanyang simbolo ng katapangan at pagmamahal sa bayan. Si Antonio Luna, isang Pilipinong general at sertipiko noong digmaan ng Pilipinas at Amerikano. Kilala siya bilang isang matapang, disiplinado at striktong leader ng hukbo. Malaki ang kanyang naging ambag sa pagtatanggol ng Pilipinas. At kapatid siya ng pintor na si Juan Luna. Si Lapu-Lapu ay isang dato ng Mactan at kinikilalang unang bayaning Pilipino. Pinamunuan niya ang laban kontra sa mga dayuhan at tinalo ang puwersa ni Ferdinand Magellan. Siya si Michora Aquino, ipanganak noong ika-6 ng Enero 1812. Mas kilala bilang Tandang Sora. Siya ang tinagwiri ang ina ng Katipunan dahil sa kanyang walang pag-iimbot na pag-aaruga at pagtulong sa mga revolusyonaryo. Emilio Jacinto? Alam niyo ba, si Emilio Jacinto ay isang revolusyonaryo at manunulat na kilala bilang utak ng Katipunan. Siya ang sumulat ng Kartilya ng Katipunan, gabay sa mga aral at prinsipyo ng KKK. Jose Potasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda o mas kilalang Jose Rizal. Siya ang pabansang bayani ng Pilipinas, manunulat at doktor. Siya ang nagtaguyod ng kalayaan at reforma sa pamamagitan ng kanyang mga akda. Sa isang panahong tila nakalimot na ang mundo, ako'y naiwan. Minahal ko si Jose sa mga liham, sa mga pangarap, sa katahimikan. Sa katahimikan.
Sa ilalim ng punong ito, hinayaan kong huminto ang oras. Dito ko isinabit ang aking pag-asa sa anino ng mga dahon, saksi sa aking paghihintay. Maria, bawat ihip ng hangin ay daladala ng iyong pangalan. Hindi ako umalis kahit ang panahon ay paulit-ulit na lumilipas, sapagkat ang pag-ibig na tunay mayroong maghihintay kahit walang kasiguraduhan.